Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung reaksyon ng isang political analyst, si Optics Politics, doon sa latest na post ni Secretary Juan Ponce Enrile. Okay? 18 hours ago, pinost niya ito. Basahin ko lang ha. Then after that, ito yung editorial ng Optics Politics. Advice ni Enrile. My advice to the advocates of revolution or people power is to go ahead to a shop and buy your revolutionary kit or people power toolkit and start the game you like if you really can do it. Revolution or people power is no bluffing matter. It is an ultima ratio where there is no point of return. It's a zero-sum game. Either you win or you lose. That's it. Yan. So medyo mabigat, malalim itong very short paragraph na para bang advice o babala ng Secretary Enrile sa mga nananawagan ng people power o revolution na maghunos dili kayo dahil either you win or lose. Okay. So, ito na si Optics Politics, mayroon siyang editorial. Pinadala sa akin ng isa kong kamag-anak. So, ang title dito is Enrile's Final Act, Shielding Doomed Regime. At 100 years old, sabi niya, Enrile may believe his political wisdom is unassailable, but history will judge him as an enabler of two Marcos regime, both marked by excess and corruption. His warnings against people power are not about protecting the nation, but about preserving a fragile administration that has betrayed even its closest allies. Okay, so, medyo mahaba itong kanyang editorial. I-summarize ko lang, i-share ko sa inyo, then mag-comment kayo anong masasabi nyo. Itong si Optics Politics, palaging nag-post dito ng kanyang editorial. At malalim din ang kanyang mga idea. Okay. Sabi ng Optics, Enrile's Hypocrisy, a Coward's Lecture on Courage, December 1, 2024. Sinamarize ko. Okay, yung sabi niya na declaring people power as a zero-sum game diminishes the legitimate frustration of a nation battered by corruption, incompetence, and betrayal. Binabaliwala daw yung phrase na zero-sum game. Binabaliwala yung legitimate na pagkadismaya ng mga tao ngayon na pigang-piga na corruption, incompetence, and betrayal. Tapos, yung sinabi ni Secretary Enrile na bluffing matter ang people power, it reeks an opportunistic hypocrisy. Hipokrito daw. Bakit? Kasi, sabi ni Optics Politics, Enrile forgets that without people power, his political career would have been buried alongside the atrocities of the dictatorship he once served. Okay. Napakadelikado na po ang buhay ni Secretary Enrile and Fidel V. Ramos as mga ilan-ilang sundalong kasama nila noong 1986. Mabuti na lang at dumating ang mga tao sa EDSA at sila yung nagprotekta sa mga grupo ni Enrile at Ramos. So ito ang sinasabi ni Optics na pasalamat ka sa people power. So
It's not a bluffing matter. But to me, ang talagang alam kong nagligtas sa kanila is yung desisyon ng Pangulong Marcos Sr., yung pagmamahal niya sa bayan, pagmamahal niya sa Pilipino, na ayaw niyang dumanak ng dugo. Kasi excuse me, naka-ready na ang mga loyal forces ng Marcos administration. No? Mayroong short video na sumalodo si General Fabian Ber na, "Sir, we are ready to fire." Ibig sabihin, paputukan na yung Camp Crame. Anong sabi ng Pangulong Marcos? No! Disperse the people without hurting them. Ganun. So, yun ang para sa akin, yun ang milagro ng EDSA. Kasi kung yung Marcos Sr. pa is gahaman sa kapangyarihan, pag sinabi niyang, "Okay, fire!" O pag nagpaputok, ang daming loyal forces, loyal soldiers kay Marcos Sr., nagpaputok sila, anong mangyari? Ay di maraming malagas. So, that's to me, miracle of EDSA yung hindi nagpaputok, hindi nag-order ang Marcos Sr. na gumante, bagkus, kusa siyang lumisan sa Malacanang, then, to make the long story short, napunta siya ng Hawaii hanggang doon na siya binawian ng buhay. Okay, so, next, yung statement o yung phrase na sinabi na, "You buy a revolutionary kit." Bili na kayo ng tools, kit. Anong ibig niya sabihin doon? Mga kagamitan. Anong klaseng kagamitan para magrevolusyon? Sabi ng Optics Politics, "It insults the intelligence of every Filipino who stands against tyranny." Agree ba kayo? Kasi yung mga tao sa EDSA, pang-anim na araw na ba ngayon, napuno na ang salop. Kaya nandun sila, nagsasakripisyo na nagrarally. Okay. So, sabi ng Optics, people power is not about theatrics or kits. It is reclaiming democracy from the one who abuse it. Anong democracy, di ba? It's a government of the people, by the people, and for the people. So, sino ngayon anong klaseng demokrasya tayo? Wala na eh. Ang kapangyarihan, nasa powers that be. Wala na sa mga tao. Ang tao na ngayon ang nagiging biktima ng, yun na nga, corruption, incompetence, betrayal. Okay. So, sabi ng Optics Politics, sabi niya, EDSA rally, yung nandun, ng mga tao, it's not just in support of the Dutertes, but it is a reflection of growing discontent with the Marcos administration. Magbasa kayo sa mga comments tungkol sa pangyayari ngayon. Mag-post ang mga mainstream media. O kahit ito, post ni Secretary Enrile. Magbasa kayo sa mga comments. Ako, nagbabasa ko. Karamihan, pabor sa Duterte, karamihan against sa ginagawa ng gobyerno ito. Kanina umaga, nakatanggap ako ng message galing sa classmate ko sa college. Sabi niya, "Sir, nabasa ko yung mga comments, napan ko yung vlog mo. Grabe, yung ginagawa nila, panggigipit sa mga Duterte. Sumosobra na sila. Nasa London ako ngayon, sir." Sabi ko, "Diyan ka na ba nakatira?" "Hindi, sir, nagbakasyon lang." Kaya lang, sumosobra na sila. Yun na po ang growing sentiment ng mga karaniwang tao. Sumusuporta sa mga Duterte, but in reality is na nadidismaya na sila sa nangyayari ngayon sa administration na yun na nga, kaliwat kanan ang corruption. Okay? May mga kumakalat na video o picture ngayon yung Pangil Bay Bridge sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. Bago lang yung na-open. Billions of pesos ang gasto ng gobyerno.
2 buwan pa lang mula nang na-open, ako na. Ano na, yung tipak-tipak na yung, what's this? Yung asfalto. 2 buwan pa lang. Wala nang asfalto. Lubak-lubak na. Ano ba? Anyway, so, kayo na po ang maghusga. Isinare ko lang sa inyo ang opinion ni Optic Politics. Mag-comment kayo, agree ba kayo dito sa sinasabi ni Optic Politics or dito sa sinasabi ni Secretary Enrile na maghunos daily kayo, mahirap na labanan yan, nasabukan ko na, cool lang tayo, hintayin natin ang eleksyon. Yan ang sinasabi ni Secretary Enrile. May 2 eleksyon daw next year at saka sa 2028. Pabayaan mo na lang yung election process at wag na tayong gagawa ng mga marahas na hakbang. Yun ang mensahe ng Secretary Enrile.